Hello, good day sa ating lahat mga bro. Shout out. So, doon sa huling ride namin sa Marcelino Zambales sa Mapanoy Pilik, naitampo ko doon yung isang pinakamalaking simbahan na kung saan cross na lang yung nakikita ngayon. So isa yun sa pinaka naapektuhan na lugar ng part ng Zambales nung pumutok ang pinatubo noong 1991. So ngayon mga bro, pakikita ko naman sa inyo ang lugar na to kung saan isa rin ito sa naapektuhan ng pagputok ng bulkan na yun. Nasabi nga ng biyanan ko, noong pagkatapos na pumutok ang bulkan, dito sa lugar na to makikita yung naghalong patay na hayop, patay na mga tao, yung mga bahay na inanod, no? Kung sa bagay, kung ating babasahin sa Matthew chapter 24 verse 6 to 8 at ang verse 13, no, ikukot natin para mas liwanag mga bro. Ang sabi doon, Matthew 24:6, at mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari tatapat hindi pa ang wakas. 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at pagkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, no? Kung saan ang Taal ay paulit-ulit na sumasabog, no? At ang Mount Bulusan na hanggang ngayon ay minomonitor yung kanyang aktibidad. So saan nga ba nagmumula yung pagputok ng bulkan, no? Doon nagmumula doon sa mga paglindol mga bro, no? Kaya nga sabi ng Bible, ngunit hindi pa ito ang wakas, ito'y pasimula pa lamang ng mga kahirapan. Ang sabi doon sa binasa natin mga bro sa Matthew 24 verse 7, nation will rise against nation, kingdom against kingdom. So alam naman natin mga bro na hanggang ngayon hindi pa natatapos yung digmaan ng Ukraine at Russia. At praying na wag mag-ignite ang China at Taiwan mga bro, no? So dahil dyan sa mga digmaan na yan, kahit ang Pilipinas ay nananahimik, apektado pa rin tayo, kung saan ito rin yung lugar ng kilalang artist na si Apple Diab. So ngayon, ang lugar na to, tahimik siya. Tahimik yung pamumuhay ng tao. Ang kailangan lang natin gawin mga bro ay tumulong tayong ingatan yung ating kalikasan. Huwag din natin abusuhin, no? Yung pagtapon ng basura kung saan saan. Tinutugom ko muna, hindi ko na makita eh. Yung drone na to, hindi ko lang na vlog yung pag-crash nito doon sa Mapanoy Pilik. Dahil
kasama ko sa pag-delete yung buong video. Bumagsak siya mula dun sa pinakamataas na puno. Tumabit-tabit siya, tamping-tamping. Tapos akala ko wala na dahil nagkahiwalay pati yung camera net na hiwalay, pati yung mga parts niya. Sayang nga lang at hindi ko na-vlog. Pero matibay, subok siya hanggang ngayon. Ayan siya, gumagaan. Kaya masasabi kong ang DJI ay quality approved na drone. Kailangan lang pagka hindi nyo na makita yung drone, kailangan i-auto home nyo siya para madaling mamonitor. Dahil pag inabot siya ng lubat sa taas, katulad niya hindi ko siya nakikita, naka-auto home na siya. Antayin na lang natin kung saan siya manggagaling. Wala pa. So, ayan na siya. Mahirap kasi makita, lalo na pagka, kaya gusto ko nagpapalipad yung hindi pa sumisikat ang araw. Dahil ang drone kulay puti, nakabira na siya ng ulap na ganyan, na puti, na ganyan. Nahirap na siyang makita, lalo na kung mataas na yung lipad niya. So ito na siya. So, ayan, kung hindi lang dahil sa ilaw, hindi mo na siya mapapansin dahil kulay puti. Okay mga bro, thank you for watching. Again, please don't forget to subscribe my channel, like and share. Huwag natin kalilimutan na i-hit yung notification bell mga bro, para lagi tayong updated sa lahat ng video na aking i-upload. Okay, thank you, and God bless us all.